Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita at atin na re-reaksyonan at bibigyan ng mga opinyon. Ito po ang title na galing sa ating Pinas News Insider. Breaking news matapos gumapang ng pirma versus BP Sara Rep Garen. Ano ba to? Kinarma na? Question mark yung pagkarma, okay? Apat na kaso hatol ng PAW Korte. Patungkol po dyan ang ating panonoorin na galing sa Pinas News Insider. Nasa description yan. Tara, samahan nyo na ako mga kaibigan. Ipi-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila pagtulungan si Vice President Sara Duterte at batikusin ng samut-saring kontrobersiya. Tila nanguna pa sa pagpapapirma upang mapatalsik ito sa pwesto. At ngayon, ang Gaba Dili June Magsaba, Congresswoman ng Iloilo na si Janet Garin, karma sa kanya humahagupit na rin. Public Attorney Office muling kinasuhan ang Iloilo representative ng 4 na bagong kaso patungkol sa biktima nito ng Dingvaxia vaccine. Paano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, nag-viral nga noon sa mundo ng social media ang mga magulang ng mga batang naging biktima ng Dingvaxia vaccine na kung saan naglumpasay sa kaiiyak nang hindi panagutan ng kongresista at NOI Health Secretary ang di umano'y pagkaka-involve nito sa kasalanan ng pagkasawi ng mga batang tinurukan ng bakuna. At ngayon, Congresswoman Janet Teka. Ito ho yung nakakaawa. Sinasabi naman ho nila na wala silang kinalaman at walang mga ebidensya para dyan po sa Dingvaxia na yan. Alam nyo naman tayo, di ba? Pagkaalam ho natin noon kasi, Dingvaxia, para sa dengue, para hindi na magka-dengue o kontra-dengue o mababa ang chance na magka-dengue kapag naturukan ka daw nitong Dingvaxia. Wala ngang sapat na ebidensya, kaya daw hindi na panagutan. Ngayon, eto naman ang sistema. Lahat ho ng naturukan kasi na sumakabilang buhay, sa madaling salita. Kinalulungkot ho natin yung nangyari. Dahil daw nung tinurukan, doon daw po nagkaroon ng, in short ulit, sumakabilang buhay. Wala naman daw ibang ininom, etc. Yun lang daw yung pag-inject daw. Kaya ngayon yung mga taon nung COVID-19, di ba, nahihirapan magpa-inject dahil nga nung nangyari sa Dingvaxia. Yung mga magulang na to nakikita nyo lumulod kasi masakit sa kanila yung nangyari. Gusto lang naman nila protektahan ang kanilang mga anak. Pero sumakabilang buhay sila ng ganon-ganon na lang nang dahil daw di umano sa Dingvaxia. Nakakalungkot ho ito mga kaibigan kasi hindi mailakad. Ano ba talaga ang nangyari? Nabalita na rin to, no? Hindi pa rin ako nag-uusisa sa mga YouTube noon. Talagang media lang ako. Talagang ibig kong sabihin sa mga bali-balita lang sa telebisyon. Simula daw ho kasi nang naturukan, yung mga anak daw nila, yun, nangyari na daw ang hindi dapat mangyari. Tas ngayon ito hinahabol. Sana po mapanagutan kung talagang may kasalanan ho yung yung na-injectan o nagpapa-inject na yan. Hindi man lang nila inayos, kumbaga parang ginawa nilang testingan yung mga bata. Kawawa naman. Ito yung opinion ko lang kasi 'di ba dapat kung talagang okay yan, dapat ho hindi po maano yung mga bata. Hindi ganyan ang mangyayari sa kanila. Pwede siguro yung iba kasi ang dahilan ata nila diyan, hindi ko sigurado to yung iba naman naturukan hindi naman daw na sumakabilang buhay. Pero yung iba daw sumakabilang buhay. So siguro kung kaya ng immune system mo, mabubuhay ka. Ang problema mga kapatid, itong kawawang mga magulang, pinoprotektahan nila ang kanilang mga anak. Kung sa kanilang mangyari kaya yun, ano kaya ang kanilang mararamdaman? Dapat ho managot kung sinong managot dito. Kawawa naman po yung mga bata at yung mga magulang.
Panoorin na natin dire-diretso ano. Garin, tuluyan na di umanong kinasuhan sa korte. Sa mga hindi nakakaalam, matapos iatras ng DOJ ang kaso laban kay Garin, kinasuhan siya ulit ng hindi lang ng mga magulang ng biktima, kundi pati na ang Public Attorney's Office, ang legal counsel ng mga biktima ng Dimbaksya. Ito ang balitang ibinahagi ng Public Attorney's Office kung saan muli nilang kinasuhan ng 4 na criminal charge ang congresswoman na si Janet Garin na dating health secretary matapos ang pagkaka-involve nito sa pagkasawi ng ilang mga batang tinurukan noon ng bakuna. Basta balita ng Inquirer.net, PAO appeals withdrawal of Dimbaksya cases versus Garin. 2 others, the Public Attorney's Office has asked the Department of Justice to reconsider its January 10, 2025 resolution ordering the withdrawal of criminal information filed against former health secretary and incumbent Iloilo 1st District Representative Janet L. Garin and 2 other doctors tagged in Dimbaksya vaccine controversy. Garin and the 2 doctors were charged with reckless imprudence resulting in homicide for the death of several school children inoculated with the Dimbaksya vaccine. The complainants represented by the Public Attorney's Office were only informed that the anti-dengue vaccine would be given for free. Clearly, the manner of implementing the mass dengue vaccination program also violated the right to informed consent of patients from a purely ethical norm. Informed consent evolved it to general principle of law that a physician has a duty to disclose what a reasonably prudent physician in a medical community and the exercise of reasonably care would disclose to his patient as to whatever grave risk of injury might be incurred from the proposed course of treatment, Pao said. Also, there was no proper screening of Dimbaksya patient, meaning inquiring about the children's condition before receiving the vaccine, despite studies of its adverse effect. Apparently, no such precaution was observed. There was not even a plan on how to counteract the possible effects of the vaccine to the children given the same. Pao added, there are total of 98 complainants in the case who are parents, guardian of the school children. Teka, wag natin palampasin yun mga kapatid, no? Base ho sa akin sa pagkakaunawa ko po, no? Hindi pa pala na-screening itong mga bata, tama ba? Basta tinurukan na lamang, no? Sabi ko na nga, ito yung parang pwede sa mga bata, yung malulusog or talagang kondisyon yung katawan pagka naturukan ng Dimbaksya. Yung ba yun, no? Pero dun sa mga hindi kondisyon or may komplikado sa kanila or allergy, etc., di ba? Malamang may mangyaring hindi maganda. So, eto na nga po. Ang pwedeng maging rason ho kasi nila bakit yung iba hindi naman sumakabilang buhay nung naturukan. Pero bakit ibinibintang nyo sa Dimbaksya yung iba hindi naman na nagkasakit, etc. Ang hirap akong sabihin nung sa makabilang buhay kasi bawal yung word na tegi eh. Maigpit kasi si YouTube, pero mabait si Lolo YouTube natin. Kaya ulitin na lang natin yung paliwanag. Sa madaling salita, puro ako sa madaling salita eh. Itinatanggi nila na Dimbaksya ang sanhi ng pagkawala ng mga bata. Pero para sa akin, base din sa aking pananaw, panagutan nila yan dahil sila ang nagturok sa mga bata. Whose untimely death were attributed to the Nagturok sa mga bata. Ibig ko sabihin, silang nag-push niyan, di ba? Ay, tuloy na natin. adverse effect of Dimbaksya, unquote. Nanindigan ng Public Attorney's Office na hindi sila uurong sa lahat ng demanda na isasampa, hindi lamang kay Congresswoman Janet Garin, kundi pati na rin sa mga taong na-involve pa sa pagkasawi ng 100 batang tinurukan nila ng bakuna ng Dimbaksya. Kaya sabi tuloy ng taong bayan, tila ito na nga raw ang hagupit ng karma kongresista na pumirma at tila minamadali pa ang impeachment ni VP Sara. At ayon
hampas sa kanila. Hindi talaga natutulog ang karma sa mga taong may masamang balak sa kanyang kapwa. Mabuti nga sa'yo yan, Garin. Sana makulong ka na at lahat ng kasama mo na abusado. Sana mabigyan ng hustisya ang mga batang namatay noon. Lahat may tamang panahon para mapanagot ang may mga sala. Pirma pa. What goes around comes around. Ang gaba di magsaba. Hindi ba sila nahihiya sa ginagawa nila? Makatanggap lang ng pera. Sunod-sunura na sila kay Tamba. Nakakahiya kayo. Yarn. Digital talaga ang karma. Hindi natutulog ang Diyos sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Go, 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 Attorney Acosta. Para makakuha naman ng hustisya ang mga batang naging biktima. Tignan ko ang taray mo. Uubra kay Attorney Acosta. Pagbabayaran mo ang sakit na binigay mo sa pamilya na nawala ng mahal sa buhay. Magbabayad ka, Garin. Magbabayad ka talaga. Salamat, Attorney Acosta. Mabuhay po kayo. Unquote. Matapos ibasura ng DOJ ang patong-patong na reklamo laban sa mga nanguna sa government vaccine program laban sa dengue, emosyonal namang nagkilos protesta ang ilang magulang ng mga namatay umano sa dengue vaccine. Nakatutok si Maki Pulido. Grabe, nakakaawa. Nakalungkot lumapit ang ilang mga magulang ng Grabe. umano'y dengue vaccine victims sa tanggapan ng Department of Justice sa Manila. Wala ka. Emosyonal ang mga magulang matapos iatras ng DOJ ang kaso of reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Health Secretary Alam nyo, dapat kahit yung DOJ, bigyan na lang muna sana ng konsiderasyon itong nangyari. Dahil nakakaawa po ang mga magulang. Iniingatan mo anak mo tapos magtitiwala ka sa dembak siya. Ayaw mo kasing magkasakit ang anak mo. Ayaw mo magkaroon ng dengue. Dahil ang anak mo, mahal na mahal mo. Nagtiwala ka sa vaccine na yun. Tapos tinurok. Tapos nawala ang anak mo. Sinong sisisihin mo? Diba dapat sila? Diba? Tapos napakasakit ng ganito mga kapatid. Kaya dapat buksan talaga yung kaso na to ulit, no? Para sa mga ikakatahimik lamang ng mga magulang dahil hindi ho biro yung ganito. Kasi guilty rin sila di ba? Nakakaiyak to mga kapatid. at ngayon Congressman Janet Green at iba pang respondents. Sabi ng DOJ, hindi may uugnay ang pagkamatay ng mga bata sa itinurok sa kanilang dengue vaccine. Oh, di ba? Ganun-ganun lang. Hindi mauugnay. Bakit? Walang ebidensya. Diba, no? At nasunod ang tamang proseso ng ipatupad ang vaccination Nasunod? program. Hindi Pero ito matanggap namatay? ng mga magulang ng mga namatay na bata. 13 years old ang panganay ni Angelica nang mamatay noong 2018. Di ba kayo naawa dito? Sana inimbestigahan pa ng mas maayos, di ba? Umirit yung mata, hindi na po talaga mapikit. As in po talaga. Nagtatatalon siya, sabi niya, Mama, sakit ng ulo ko. Kita mo? Oh no! Ay, nako. Anong tawag sa sakit na ganyan? Di ba? Nagtatatalon sa sakit. Nakikita pa ng magulang yung ginagawa. Ay, yung... Ano ba to? Nawala na rin ako sa... Hindi, basta bata, mga kapatid, maramdamin po tayo pag dating sa ganito. Nakikita ng magulang yung anak niya nahihirapan hanggang sa mabawian ng buhay. Tama ba? Tapos kayo, mga nasa batas na dapat gawan nyo ng paraan, hindi nyo tigilan para magkaroon po ng katarungan itong mga to. Tapos, baliwala lang. Oh no! Hindi ho pwedeng ganito lagi. Mama! Puro ganun lang po talaga sinasabi niya. Yan, sana kayo. Ang sakit nun. Kayo, Oh no! gusto kong magmurak. Sana Panginoon na ang bahala sa kanila. Sana ang Panginoon natin gumawa ng aksyon. Lord, sana po tulungan nyo yung mga magulang na to. Sana bigyan nyo ng pansin ito, no? Kayo na ho ang bahalang sumuway. Sumuway? Ano bang tawag? Kayo na po ang bahalang magparusa sa kanila. Oh, bigyan nyo yan ng ustisya. Nakakatawa pa, dinismiss ng DOJ. Di ba? Dinismiss. Minsan, mga kapatid, minsan ang sakit din ng ulo ko pag nagre-reaction video.
Dinadaan ko lang sa tawa pero ano ba tong Pilipinas ho natin? Ba't ganito? O baka isisi nyo na naman sa Duterte yan. Tanda ko yan, panahon po ng Pinoy yan. Ni Pinoy. Baka isisi nyo na naman sa Duterte ha. Mga hayop kayo ha. Pucha, pag ginawa nyo pa yan, ay, baka lang naman isisi pa. Tuloy po tayo. No? Ang kaso laban kay Congressman Garen. Bakit? Dahil kaalyado? Sobrang kawawa ng mga magulang, mga lods. Tapos, di ba? Yung mga human rights, yung mga yan, sila Risa Ontiveros, tahimik sila dyan. Di ba? Ang tanga lang, tahimik. O, di ba? Banat sila ng banat sa Duterte. Marami daw natumba. EJK, yung mga pinapaslang karamihan at alam ho natin, yung mga adik-adik tsaka yung mga gumagamit. Di ba? Paano naman yung mga nabiktima ng mga adik-adik at saka yung gumagamit? Kawawang mga pamilya. Pilit nyong ipinagtatanggol, pilit yung binibigyan ng katarungan itong mga adik-adik at mga gumagamit at nagbebenta na to ng mga nategi nung panahon po ng ating Tatay Digong. Pero itong Dembaksya, hindi po ba kayo nahihiya niyan, mga sir? Mga batang walang kamuwang-muwang, tinigilan nyo lang ng ganon-ganon. Hearing kayo ng hearing ng kung ano-anong paninira sa Duterte, pero itong Dembaksya man lamang. Mabigyan lang ho ng katarungan itong mga bata. Sabihin na natin, hindi niya kasalanan yung nasa nakasalamin na yan. Sabihin na natin hindi. Pero huwag kayong tumigil hanggang sa magkaroon ng katarungan. Kung mangyari sa inyong mga anak yan, malamang magbibigay kayo ng katarungan. Paano yung mga kababayan natin na hindi naman ganong kalakasan para po yung tinig nila marinig? Kawawang bayan natin. Kaya yung iba gusto tumira sa ibang bansa na lang dahil sa bulok na sistema ng ating. Sensya na po opinion ko lang naman ito. Nakakaawa yung mga bata, di ba? Yung mga magulang. Sila dyan. Imagine mo, ang daming walang kamuwang-muwang na mga bata ang napatay dahil dyan sa Dembaksya. Binanggit mo yung word na niiwasan ko nga Mr. Real Talker. Okay mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang. Ipagpapatuloy po natin sa isang channel. Ilalagay ko po rin sa description yung isang channel natin para po ipagpatuloy natin din yung panonood natin. Wala na po kasi tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang. Palike po ng ating video. Maraming salamat. At syempre, kapag ka ikaw ay mabagal lang inyo palang internet dyan, nako dito ka na po sa fiber nyo. Ayan po, nasa screen nyo po mga kapatid. Baka available na po yan sa inyong lugar. I-post nyo lang po. Ayan, i-post nyo lang tapos kontakin nyo na yung number. Yan. Maganda yan. Tapos murang-mura pa.